Good evening sa lahat. Ang salita ng Diyos ay nagpapalinis sa puso ng tao. Mga kapatid, tayo ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon ngayong gabi. At dalayan ko sa Diyos na abutin kayong lahat sa inyong panonood at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakilang Panginoon, sumasamba kami sa iyo. Nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo na ibinigay mo sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil kung di dahil sa iyo, wala kami magagawa. Kaya naman, Panginoon, sa gabi ito, samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Lahat ng mga nanonood at makikinig ng iyong salita ay pagpalain mo, abutin mo, at pahiran mo ng banal mong dugo. At ang mensahe ipaparating mo sa bawat isa sa amin ay ilagay sa aming mga puso at siliuhan ng banal mong dugo. Salamat, Panginoon, maging ang lingkod mo na gamitin, pahiran mo ko na iyong langis ng karunungan na nagmumula sa iyo. Itong aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Isang pagpalang gabi sa lahat, mga kapatid. At ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay karagdagan sa ating pananampalataya. Kalakasan ng ating pananampalataya, mga kapatid. Dahil ang pananampalataya na walang gawa, ito ay hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon. Dahil halos lahat may pananampalataya. Kaya ang pananampalataya na kinalulugdan ng ating Panginoon ay may kasamang gawa. Kaya salamat, at ang topic natin ngayong gabi ay don't forget the promise. Amen. Huwag daw nating kalilimutan ang pangako ng ating Panginoon. Sa Acts chapter 2 verse 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasamalayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. So ang Diyos ay nangako na ang Kanyang pangako ay sa inyong mga anak, sa lahat ng sa malayo. At ang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid, ito ay totoong dapat na panghawakan, hindi lamang iniisip, hindi lamang pinaniniwalaan. Amen. Kaya sa gabi ito, paano natin matatanggap ang pangako ng Diyos? Dahil ang Diyos ay nangako ng Kanyang salita sa Biblia na halos 8,000 promises of God in the Bible. So, paano natin matatanggap yung pangako ng ating Panginoon? Amen. Kasi ang sabi diyan, bakit hindi dumarating sa atin ang pangako ng ating Panginoon? Naniniwala naman tayo sa Kanyang mga pangako. Kaya nga, dumadalo tayo ng Kanyang gawain, nag-church tayo. Ngayon ay nanonood tayo ng live streaming kasi naniniwala ka. Nananampalataya ka sa nangako. Amen. Kaya pag-aralan natin mabuti, ano ba ang pangako na dapat nating tatanggapin? Yung mga ipinangako ng ating Panginoon sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At bakit hindi naman natatanggap ng iba ang pangako ng ating Panginoon samantalang matagal na silang naglilingkod sa Diyos? Amen. Ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi nila natatanggap ang mga pangako ng ating Panginoon? Kaya ang iba nangahulog na, ang iba napagod na, ang iba ay nagsawa na, at ang iba ay nagsabing hindi totoo ang pangako ng ating Panginoon. So dapat maging clear sa atin ngayong gabi ang pangako ng ating Panginoon, kung paano natin tatanggapin at paano mapupunta sa ating kamay ang mga pangako ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos na nangako ay gagawin niya kung ano ang Kanyang sinabi. Dahil ang Diyos natin ay totoo, ang Diyos natin ay tapat sa Kanyang mga sinasabi. Kaya ang Acts chapter 2 verse 39, ito yung Kanya ipinangako sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Dahil sa yung tao na doon dito sa may Acts chapter 2 verse 38,
ang sabi diyan na sinabi sa kanan ni Pedro. Mayroong sinabi si Pedro. Mayroong pinahayag si Pedro sa mga taong nakapaligid. Ang tanong doon mga kapatid na sino ba ang kausap ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 38? Dapat malinaw sa atin sa ating pananampalataya at pakikinig sa Word of God. Sino ba ang kausap ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 37? Kasi babasahin natin ang Acts chapter 2 verse 38. Ngayon ang tanong niya, sino ang kausap ni Peter sa Acts chapter 2 verse 37? Kaya dapat malinaw sa atin. Kasi minsan hindi natin nauunawaan yung Acts 2:38. Hindi natin naintindihan. Ang sinabi dito ni Peter, mga kapatid, gusto kong ipaliwanag, ipahayag ng maliwanag sa inyo. Para sa gabing ito, kasi marami tayong mga mananampalataya na hindi naintindihan yung Acts chapter 2 verse 38. So sa 37 mga kapatid, nang marinigan nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Sino ang kausap nito? Sino nang salitang ito mga kapatid? Kay Peter. Walang iba kundi ang mga Hudyo ang nagsalitang ito. Ngunit sinabi ni Peter, mga kapatid, ang sabi ng mga tao, anong gagawin namin para maligtas? Ang tanong diyan sa Acts chapter 2 verse 37. Ngayon mga kapatid, anong gagawin namin? Kaya sinabi ni Peter at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Ang tanong, ano ang dapat nilang pagsisihan? Ano ang dapat mong pagsisihan? Dapat maliwanag sa atin. Yung salita ni Pedro o ng Panginoon na sinabi ni Pedro, magsisi kayo. Sino ang kausap niya? Ang mga Hudyo. At nung lumapit sila sa kay Peter na ang sinabi ng mga Hudyo, anong gagawin namin? Kaya ang sabi ni Peter, magsisi kayo. Ano ang sinasabi ni Peter sa mga Hudyo na pagsisihan nila? Dapat maging clear sa atin yan. Ano ang ipinapahiwatig ni Peter na ano ang dapat pagsisihan nila? Dapat clear sa atin kung kanino tayo dapat humingi ng tawad. Kaya sabi niya, nasaktan ang kanilang mga puso. At sinabi ni Peter, sige. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo. Ano ang dapat nilang pagsisihan? Walang iba kundi ang pagkamatay ng Panginoon sa krus, na kung saan sila ang naging dahilan. Iyong mga Hudyo. Kaya, magsisi kayo. Pagsisihan ninyo. Dahil ang lumikha ng buhay ay pinatay ninyo. Yung kasalanan nila ay ang pagpapapako nila sa Panginoon sa krus. Ang kasalanan nila sa Panginoon na dapat nilang pagsisihan ay itinakwil nila ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Peter, dapat maging clear sa inyo, magsisi kayo. Ano ang dapat pagsisihan? Pagsisihan ninyo ang inyong ginawa sa Panginoong Jesus. Yun ang sinasabi diyan mga kapatid sa Acts chapter 2 verse 8 nang magsisi kayo. Kaya nung nagsisi sila, pinagsisihan nila ang ginawa nila sa ating Panginoon. At ano ang sabi ni Peter? At mga bautismo ang bawat isa sa inyo. Nagsisi ka na? Inamin mo kasalanan mo, nagkamali ka, na hinatulan mo ang ating Panginoon, nagsisi ka, ngayon nagpabautismo ka, at ngayon tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, kaya ibabautismo sa iyo ay sa pangalan ni Jesus. So dapat maging clear yan sa ating mga kapatid. Bakit sa pangalan ni Jesus Kristo? Para sa ikapagpapatawad ng inyong makasalanan. Kasi kay Kristo kayo nagkamali. Kay Kristo tayo nagkasala. At hindi sa mga tao.
Hindi tayo nagkasala sa tao. Kay Kristo tayo nagkasala. Kaya dapat ang pagsisisi sa pangalan ni Kristo. Para ano? Para mapatawad ang ating mga kasalanan. Dahil sa Kanya tayo nagkamali. Sa Kanya tayo nagkasala. Yung mga Hudyo. Kaya ang mga new convert, mga kapatid, sasabihin natin sa kanila, ano ang ginawa mong kasalanan? Anong dapat mong pagsisihan? Ang pagsisihan mo, ang matagal mong pagtalikod sa Panginoon at ang hindi mo pananampalataya sa Kanya. Yun ang pagsisihan mo. Then, babautismuhan natin siya sa pangalan ng ating Panginoon sa tubig, sa ikapagtawad ng mga kasalanan, at kapag tinanggap natin ang kapatawaran ng ating makasalanan sa magitan ni Kristo, anong pangako niya? At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Pangako yun. Ito ang ibig sabihin ni Peter. Hindi yung kung ano lang ang sinasabi natin sa Acts chapter 38, hindi natin naintindihan. Yung nakapaloob sa Acts chapter 2 verse 38. Kaya ang sabi sa 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, ito na yon. Nung tinanggap natin si Kristo, na humingi tayo ng tawad, Panginoon, nagkasala ako sa iyo ako nagkasala, nagpabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoon, pinatawad ka ng Diyos, at binigyan ng kaloob ng Espiritu Santo, at nangako ngayon ang Diyos. Ano ang pangako ng Diyos nung tinanggap natin siya, na numbalik tayo sa Kanya, sapagkat sa inyong pangako at sa inyong mga anak. Amen. Sa ating mga anak, at sa lahat ng nangasamalayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya dapat maging clear ang ang sinasabi ng Biblia sa Acts chapter 2 verse 38. Ngayon ganito, pag-usapan natin ano yung pangako. Ano yung mga pangako niya? Dapat alam natin ito. Una, know the promise. Dapat alam mo ang pangako ng Diyos. Amen. Alam nyo ba kung ano ang pangako ng ating Panginoon? Kaya dapat, mga kapatid, patuloy natin pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Yung iba, ano daw ang pangako ng ating Panginoon? Buhay na wala hanggan. Mga kapatid, huli na yan. Habang nabubuhay ka, ano ang pangako ng Panginoon? Mayroon bang buhay na wala hanggan sa mundo? Wala. Isa yan sa pangako ng ating Panginoon. Pero dapat alamin mo na yung step by step na pangako ng ating Panginoon. Dapat alam mo, know the promise of God. Kaya marami hindi nakakalam kung ano mga pangako ng Panginoon. Kapag sinabi ng ano ba pangako ng Panginoon? Buhay na walang hanggan. Bakit sigurado ka ba makarating doon? Sigurado ka ba hindi manghina? Hindi ka mabackslide? Sigurado ka ba na may buhay kang walang hanggan? Hindi ka nakakasigurado. Kaya step by step yung ating pag-aaralan. Kung ano ang pangako ng ating Panginoon. Isa yan sa pangako ng ating Panginoon. Kasi yung ating, ang nakalagay sa isipan natin, ang pangako ng buhay na walang hanggan. Dapat, mga kapatid, kapag nag-aral ka ng school, di ba dumadaan ka sa grade 1? Grade 2, grade 3, high school, college, hanggang sa makagraduate ka. Pero kapag tinanong ko, ano bang pangako ng ating Panginoon? Buhay na walang hanggan. Ang tanong dan, yan ba ang unang step na alam mo, yan ang pangako ng Panginoon? Hindi yan, mali yan. Step by step ang pangako. Dapat alam mo yung pangako ng ating Panginoon. Kaya sa mga hindi nakakaalam ng pangako ng ating Panginoon, mga kapatid, kung ano-ano na lang sinasabi. Buhay na walang hanggan. Sigurado ka ba makarating sa buhay na walang hanggan? Dapat alamin mo yung pangako ng ating Panginoon. Una, yung pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Nung nabautismuhan ka, dapat maging banal ka. Lahat ng ito, mga kapatid, step by step, ang pangako ng Panginoon, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil kung buhay na walang hanggan kagad ang iyong pupuntahan, mga kapatid, lininisin ka pa, hindi ka makapunta doon. Dahil marami ang nagkiklaim, katulad yung binata doon na, ang sabi niya, Panginoon, ginawa kong lahat ng Ten Commandments. Ginawa kong lahat. Kaya ang sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, mga kapatid, na
Okay, nagawa mo ng lahat yung 10 Commandments. Pero anong sabi ng Panginoon? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha. Ano ginawa ng binata? Dahil alam niya may pangakong buhay na walang hanggan eh. Nakarating ba sa buhay na walang hanggan? Hindi. Bakit? Dahil yung inutos ng Panginoon na ipagbili mo ang iyong pang-ari-arian at ipamigay mo sa dukha, hindi niya ginawa. Kaya mga kapatid, hindi porket Kristiyano ka may buhay kang walang hanggan. Isa-isahin natin yung pangako ng ating Panginoon. Una, mga kapatid, na tanggapin natin si Kristo bilang Lord and Savior. Pangako, kapag tinanggap mo siya, magpabautismo ka, magsisi ka sa iyong kasalanan, ipapatawarin ka ng ating Panginoon, then tatanggapin mo ang kanyang kaloob ng Espiritu Santo para makapagpatuloy ka sa mga pangako na kanyang ipinangako sa kanyang mga anak. So kaya dapat alam natin yung pangako. Know the promise. Alam mo yung pangako ng ating Panginoon. Dahil matagal na tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Na yung pangako ng ating Panginoon hindi pa natin maintindihan, hindi natin malaman kung ano talaga ang pangako ng ating Panginoon. Dapat clear sa iyo, ano ba yung pangako ng ating Panginoon? Buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi ka nakakasigurado na mapunta ka sa buhay na walang hanggan. Dahil sa abang nabubuhay ka sa mundong ito, maaari kang magkasalat, mahalaglag, mahulog. Kaya dapat alam mo, step by step yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya, tanggapin natin yung pangako ng ating Panginoon. At dahil yung pangako ng Panginoon, alam natin lahat. Nung nabasa natin ang Biblia, nangako ang ating Panginoon, alam natin yung pangako ng ating Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon, hindi mo natatanggap ang pangako ng ating Panginoon dahil hindi mo naintindihan kung ano ang mga promise ng Diyos. At ang pangako ng ating Panginoon na nung nabautismuhan ka sa pangalan ng ating Panginoon, minsan ang iba doon lang nakapokus sa Acts chapter 2 verse 38. Doon ka lang nakapokus. Pag doon ka lang nakapokus, mga kapatid, hindi ka talaga maligtas. Although kailangan natin yon. Gagawin natin, gaganapin natin yon. Mahirap yung kumain ka, doon ka na lang. At hindi ka nakikilos. Hindi yun, mga kapatid. Isa yan sa promise ng ating Panginoon, yung Acts chapter 2 verse 8. Kaya yung 13:9, ipinangako niya sa inyong, ang pangako ng Diyos, pati sa inyong mga anak. At ilan man yung tawagin ng ating Panginoon Diyos sa Kanya. Step by step yung pangako ng ating Panginoon. Nung tinanggap natin siya, dapat magpakalinis ka. Dapat sumunod ka sa utusan ng ating Panginoon. Dapat gawin mo kung ano ang batas ng ating Diyos. Dahil sa isang kingdom, sa isang kaharian, kapag ang Panginoon ay naghahari, dapat saklaw ka ng kanyang pamantayan o ng kanyang batas. Dapat wala kang hindi gagawin. Dahil tinanggap natin si Kristo sa ating mga puso at tayo nalinis, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, lahat ng batas na kanyang ipinapatupad, dapat gagawin din natin. Dapat gagawin natin yon. Dahil nasa kingdom of God tayo. Tinanggap natin si Kristo, dapat tanggapin natin ang kanyang pamantayan. Ano ang kanyang pamantayan? Dapat maging active ang iyong repentance. Mahirap kasi, mga kapatid, yung iba pag nagkasala, hindi na nag-repent. Dapat pala active yung ating repentance. Kaya yung sinasabi ng iba na once you are saved forever, mga kapatid. Yan yung mga hindi makarating talaga doon. Dahil ang repentance ay active. Dahil nagkakasala pa tayo. Kaya bago tayo makagraduate sa ating pag-aaral, mahirap, marami kang pagdadaanan. Kaya kapag sinabi mo anong pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Hindi yan, mga kapatid. Yan yung unti-unti natin
maintindihan yung salita ng ating Panginoon. Then kapag naghari ang Panginoon sa atin, lahat ng kanyang batas dapat susundin natin. Amen. Sinasabi diyan, 6 na araw na magtrabaho ka. Ibig sabihin trabaho, hindi pwede na nakaupo ka lang, wala kang ginagawa. Dapat magtrabaho ka. Kasi ang sabi niyan, magtrabaho ka. Dahil ang sino mang hindi magtrabaho, huwag din namang pakainin. Yan ang sinabi ng Panginoon. At kung magtrabaho ka naman, ano ang sabi? Dapat hanggang 6 na araw lang. Yan, batas ng Diyos yan. Pero sinusubrahan pa natin hanggang 7 araw nagtatrabaho ka. So ano ang ginawa ng isang government? At tulad yan, may mga pinatutupad ang ating gobyerno. Kapag wala kang face mask, wala kang face shield, at lumabas ka, uhulihin ka. Kasi yun ang batas. Dapat sundin natin ang batas ng gobyerno. Amen. Dahil pag hindi mo sinunod yan, may parusang nakalaan sa'yo. So, kailangan susunod tayo. Ganon din sa ating Panginoon. Ang 7-6 na araw na gagawa ka, 7 araw sa Diyos. Kaya mga kapatid, yung iba na patiling ko nagtatrabaho, kaya yung sinasabi mong buhay na walang hanggan, wala ka niyan. Dahil sumusuway ka sa pamantayan ng Diyos. Amen. Hindi ka sumusunod. At kapag hindi ka sumusunod, paparusahan ka. I-detain ka. Kapag hindi ka sumunod sa pamantayan ng ating Panginoon. So gawin natin ang batas ng ating Panginoon. Dapat 7 araw nasa loob ka ng kanyang kingdom. Yung sinasabi yung iglesia. Bakit nandoon sa iglesia? Kasi sa loob ng church, naghahari si Kristo. Amen. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Templo. Kaya tayo ay sineperate ng ating Panginoon para sa 7 araw, mga kapatid, tayo ay sasamba sa Panginoon para pagharian niya ang ating mga buhay. Amen. Ngayon, mga kapatid, dapat alam mo, know the promise. Alam natin yung mga pangako ng ating Panginoon. So, kailangan nandun tayo sa nakapaloob tayo sa mga promise ng ating Panginoon, sa mga pamantayan ng Diyos. At pag hindi mo sinunod yan, tandaan mo, yung buhay na walang hanggan, mawawala sa iyan. Amen. Dahil ang Diyos natin ay hari. Kapag sinabing hari, kung ano ang sinabi ng hari, ipapatupad niya. Kahit anak ka. Tandaan mo mga kapatid, sa impyerno merong ding anak. Sino doon? Tingnan mo, yung mayaman at si Lazaro. Di ba yung mayaman tinawag ding anak sa pananampalataya kay Abraham? And yet, napunta sa impyerno. Kaya huwag sabihin na narito ka pa sa mundo, ligtas ka na. Hindi yan mga kapatid, maling konsepto yan. Dapat gawin mo muna ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Then, ano pa? Kailangan mga kapatid, mag-aral ka ng kanyang salita. Amen. Sapagat ang salita niya mga kapatid ay nagtutuwid sa atin. Nagbibigay ang Panginoon ng promise na magandang plano kapag nagbabasa ka ng kanyang salita. Amen. At habang binabasa mo ang kanyang salita, naiintindihan mo, nalalaman mo ang kanyang mga pangako. Kaya kapag sumuway ka sa paghari ng ating Panginoon, mga kapatid, parurusahan ka ng Diyos, wala kang buhay na wala hanggan. Amen. Kaya dapat malinaw sa atin. Dapat alam mo yung pangako ng ating Panginoon. Alam mo kung paano matatanggap yung pangako ng Diyos sa atin. Kailangan meron siyang pamantayan, meron siyang batas na ipinatutupad
para maintindihan at malaman natin yung marami niyang pangako, halos nasa 8,000 ang kanyang promise. Pero bago mo matanggap yung kailangan dadaan ka muna sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung sa schooling pa, dadaan ka muna sa grade 1, grade 2. Then pagdating mo ng high school, ng grade 11 o 12, then college, kapag natapos mo ang lahat ng yan at nakagraduate ka, ito yung sinasabi na tapos na ang iyong schooling. Amen. Ganon din sa ating Panginoon. Huwag mo sabihin na, ano ang pangako ng Diyos? Buhay na walang gan. Sigurado ka bang mayroon kang buhay na walang gan ngayon? Dahil ang sabi ng Biblia, pati si Demas nga, meron din, ang sabi niya, mayroon siyang buhay na walang gan, pero tumalikod sa Panginoon. Ang tanong doon, mayroon ba siyang buhay na walang gan? Wala. Alam niya pangako? Yes, alam niya pangako. Amen. Marami siyang, kasi kasama sa ni Paul. Alam niya yung pangako ng ating Panginoon. Pero ang tanong, natanggap ba niya ang pangako ng Panginoon? Hindi. Bakit tumalikod siya? Natanggap ba niya ang buhay na walang hanggan? Hindi. Bakit tumalikod siya? Mas ginusto niya ang maglingkod sa mundong ito na kumukupas kaysa maglingkod sa Diyos na punong-puno ng pangako pagdating ng panahon. Amen. So ikaw, sinasabi mo may buhay ka walang hanggan, patunayan mo. Ano ang ginawa mo? Ano ang sinunod mo sa salita ng ating Panginoon? Alam mo yung pangako ng Panginoon, iniisip mo yung pangako ng Panginoon, pero ang tanong, makakapunta ka ba sa pangako ng ating Panginoon? Hindi mo naintindihan. Hindi natin nalalaman kung ano yung sinasabi ng kasulatan. Kaya dapat alam natin ang pangako ng Panginoon. Pangalawa, believe the promise. Dapat paniwalaan mo yung pangako ng Diyos. O halimbawa, mga kapatid, pananampalataya. Pananampalataya sa pangako ng ating Panginoon. Ang pananampalataya, kapag iniisip mo lang at hindi ka gumagawa, hindi mo makakaptan yung pangako. Kasi iniisip mo lang siya. Pag sinabi mong kaya ko yang gawin, ang isang bagay, halimbawa, mga kapatid, sa pagtulay doon sa alambre. At sinabi mo sa mga tao na, kaya ko bang gawing tumulay sa alambre? At sinabi ng mga tao, kaya mo yan. So may pananampalataya sila na kayang gawin ng isang circus yung tumulay sa alambre. At sinabi ng nagsisirkus doon na, naniniwala ba kayo na kaya kong tumulay dito sa alambre? Ang sabi ng mga tao, kaya mo yan. Okay? Naniniwala silang kaya mo yan. At pagkatapos, yung bike naman, sinabi sa mga tao, naniniwala ba kayo na kaya kong mag-bike sa alambre? Ang sabi ng mga tao, kaya mo yan. So naniniwala sila na kaya niya yun. Pangatlong tanong, kung naniniwala kayo na kaya kong makad sa alambre at mag-bike sa alambre, samahan mo ako. Kakargahin kita. At ano ang sabi ng mga tao? Hindi ko kaya yan. Ngayon, ano ang ibig sabihin yan, mga kapatid? Yung believe the promise. Naniniwala tayo sa Panginoon pero hindi ka naniniwala sa pangako ng Diyos. Kaya hanggang ngayon hindi mo nakakamtan. Mga kapatid, kaya sabi ko kanina sa Acts chapter 2 verse 38 na nakapokus ka lang sa Acts chapter 2 verse 8, maligtas ka na. Hindi. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, mali yung mga bata, huwag ninyong pagbawalang lumapit sa akin ang mga bata, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Alam mo yung promise ng ating Panginoon? Naniniwala ka sa promise ng Panginoon, mga kapatid?
Kaya sabi nun, yung mga bata, kung hindi kayo maging katulad nila sa anong paraan, hindi kayo makapasok sa karayang ng langit. Ngayon, anong tinutukoy ko doon? Yung isang circus na ang sabi sa mga tao, kaya ko bang gagawin to na tumulay? Sabi ng mga tao, niniwala kami sa iyo, kaya mo yan. Mag-bike ka, kaya mo yan. Pero sinabi nila, sige, samahan niyo ako. Anong sabi ng mga tao? Hindi ko kaya yan. Ibig sabihin, wala talaga silang pananampalataya. Pero, tandaan mo ito, yung isang paslit na bata, paslit, kapag sinabi mong, sige, sumakay ka sa aking likod, at magbabike ako sa alambre, ang bata, ano gagawin? Sasakay at sakayan. Wala siyang pakialam kung mahulog kayo at mamatay kayo. Ang gusto niya lang, naniniwala siya na kaya mo yun. Malibang, ang sabi ng Bible, malibang maging katulad kayo ng bata, hindi kayo makapasok ka ng langit. Meaning mga kapatid, ang sabi, sino kausap niya? Yung mga apostol, yung mga Hudyo. Baptize ka in Jesus' name. Pero kung ang ugali mo ay hindi katulad ng bata, hindi ka makapasok sa karayang ng langit. Naniwala ka sa pangako pero hindi mo pinanghawakan. Kaya hindi mo natatanggap ang pangako ng ating Panginoon. Pero ang isang paslit, tandaan niyo mga kapatid, kahit nakamatayan yan, kahit na mahulog sila, wala sa pakialam, kasi naniniwala siya sa kanyang magulang. So, dapat maniwala tayo sa pangako ng ating Panginoon. Kaya maganda yung ating pinag-aaralan ngayong gabi mga kapatid, na kapag ang ugali mo ay katulad, hindi katulad sa bata, hindi ka makarating sa langit, kahit na baptize ka in Jesus' name. Ano ba? Ang isang bata, kapag may kaawayan, baliwala yan sa kanya. Wala yan sa kanyang puso, hindi siya nagtatanim ng galit. Ganon ang ugali ng bata. Malibang maging katulad kayo ng bata sa anong paraan, hindi kayo makakapasok sa langit. O kailangan mga Kristyano, ganon ba ang ugali natin? Hindi ka ba nagtatanim ng galit sa kapwa mo? O matured ka talaga? Nagtatanim ka ng galit, hindi ka makapasok sa karayang ng langit pagka ganyan ang attitude mo. Pero kung maging katulad ka ng bata na hindi nagtatanim ng galit, makakapasok ka. Pero tandaan natin na palaging pag-aralan natin palagi ang pangako ng ating Panginoon, yung kanyang promise. Kaya nga, don't forget the promise. Naisip natin, nainiwala tayo sa promise, pero kapag gusto nang ibigay ng Diyos ang promise sa atin, may pinapagawa sa atin ang Panginoon, hindi tayo naniniwala sa Kanya. Kaya hanggang ngayon, hindi mo natatanggap ang pangako ng ating Panginoon dahil hindi mo alam ang promise. Hindi mo naintindihan, naunawaan. Kaya hanggang ngayon, yung iba nalaglag na. Matagal na ako nanalangin sa Diyos, pero hanggang ngayon, hindi ko matanggap yung pangako kasi hindi mo naintindihan kung paano tanggapin ang pangako. Alam mo yung promise? Nananampalataya ka sa promise ng Diyos? Pero hanggang ngayon, hindi mo natanggap. Dahil hindi mo naintindihan ang salita ng ating Panginoon. Ang pananampalataya, mga kapatid, kailangan gagawin natin. Katulad kay Abraham, na ang sabi ng Bible, mga kapatid, yung tirahan ni Abraham ay magandang tirahan, masaganang lugar. Pero ang sabi ng Bible, according to the Bible, mga kapatid, iniwan niya ang kanyang lupain at sumunod sa Diyos na hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta. Sumunod lang siya sa Diyos. May sabi ng Bible, na hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, kung saan siya dadalhin. Pero ang alam niya, kapag ang Diyos ang nanguna sa kanya,
Lahat ng pangako ng Diyos ibibigay sa kanya. Kahit doon sa kanyang lupain na kanyang iwan na masagana, mas gaganda ang kanyang buhay kapag susunod siya sa Panginoon na parang paslit kahit hindi niya nauunawaan ito. Amen. Sumusunod siya. Sa atin, kahit hindi natin maunawaan ang salita ng Panginoon, sumunod ka lang dahil alam natin na may pangako ang Diyos sa atin. Sumunod ka lang na katulad ng pasit. Kahit minsan, mas marunong pa tayo sa Diyos. Pero si Abraham, ang sabi ng Bible, sumunod siya sa Panginoon kahit hindi na nalaman kung saan siya pupunta. Ang mahalaga sa kanya, ang makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. So no, believe the promise. Bakit hindi natin natatanggap yung mga promise, mga kapatid? At dito tayo sa last. Una, know the promise. Pangalawa, believe the promise. Hanggang ngayon, ilang taon ka na hindi mo pa natatanggap yung pangako ng ating Panginoon, mga kapatid? Ito yung pangatlo na lagi mong iisipin. Dito mo makakamtan at makukuha ang pangako ng Diyos. Pangatlo, ano yun? Kailangan pala, yung una, alam mo may pangako ng Diyos, know the promise. Pangalawa, nanampalataya ka sa pangako ng Diyos, believe the promise. Okay yon, magkakasama yon. Then, pangatlo, claim the promise. Amen. Kailangan i-claim mo na yung promise ng ating Panginoon. Kailangan i-claim na natin ang kanyang ipinapangako. Panghawakan natin na hindi mo pa, ang sabi ng Bible, ang tunay na pananampalataya, yung hindi mo pa nakikita ay naniniwala kang tatanggapin mo na. Yung pangako ng ating Panginoon na hindi mo naintindihan, pero pinanghawakan mo na, may pananampalataya ka, then mga kapatid, tatanggapin mo ang pangako ng ating Panginoon. Claim the promise. Ano ba ipinalangin mo sa Diyos? Nanalangin ka, magkaroon ka ng house and lot. Paano mo ganito mga kapatid, paano mapapatunayan na mayroon kang pananampalataya? Ganito, nag-pray ka na magkaroon ka ng house and lot. Then, pagdating ng 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, walang nangyari. Mag-give up ka na sa iyong prayer. Hindi yan pananampalataya. Give up ka na isawa ka na. Tingnan mo si Joseph. Nung may dalawang tao doon, yung isang naglutong tinapay, yung isang nag-up ng saro ni Parao, at nanaginip sila, at in-interpret ni Joseph, at yung isa namatay, yung isa nasa palasyo ni Parao. Ilang taon yun? Ilang taon yun na nandoon si Joseph sa kulungan. Pero hindi siya nag-give up. Dahil alam niya may pangako sa kanyang Panginoon na isang araw lalabas at lalabas sa doon. At nung managinip ang Parao, at yung nagdadala ng saro ni Parao, mga kapatid, binigay niya doon. Ang sabi niya, meron isang tao na humula sa akin at nangyari sa akin. At ang sabi ng hari, dalhin mo siya sa akin. At nung dinala siya ng ating Panginoon doon sa harapan ng king ng Ehipto, doon ibinigay sa kanya ng Diyos ang kanyang promise. Ginawa siyang pinaka-pangalawang makapangyarihan sa buong Ehipsyo. Ilang taon yun bago nakamtan ni Joseph ang blessing ng ating Panginoon. Ang tunay na pananampalataya, yung
hindi natitinag ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kapag sinabi mo magkaroon ako nito, panghawakan mo yun. I-claim mo yun at mangyayari sa iyo sa takdang panahon. Yan ang pananampalataya. Naniniwala ka, i-claim mo yan. Kapag nag-pray ka, Panginoon, gusto ko ng ganito, i-claim mo. Kaya sabi ng Panginoon, kung ano ang sinabi mo, kung ano sinampalatayanan mo, gagawin ko yun. I-claim mo lang ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen. Sa Exodus chapter 15, verse 26. Exodus chapter 15, verse 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niya mga palatuntunan, anong sabi niya? Ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Nangako ang ating Panginoon. Kung didingin natin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon, kung susundin natin ang kanyang mga kautusan, lahat ng pangako niya ibibigay niya sa atin. Amen. Kaya bilang isang hari at tinanggap natin ang ating Panginoon, lahat ng batas na ibinaba ng Diyos, kailangan gagawin natin at tutuparin natin. Amen. Hindi mo matatanggap ang promise ng ating Panginoon kung susuway ka sa Kanya. Kung aalis ka sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Hindi mo talaga matanggap yung promise ng ating Panginoon. Know the promise, believe the promise, pero hindi mo maklaim ang promise kapag sumusuway ka sa kautusan ng Diyos. Kaya nung tinanggap natin si Kristo, nakapaloob sa atin ang kanyang law. Lahat ng mga na sinasabi ng ating Panginoon na kailangan yung ating repentance ay active dahil lahat tayo nagkakamalit, nagkakasala. At sundin natin ang kanyang palatuntunan. Ano yung kanyang palatuntunan? Na aralin natin mabuti ang salita niya at sumunod tayo sa kanyang palatuntunan. Magpakabanal tayo sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Si Jesus Christ, mga kapatid, wala siyang inintinding iba, hindi niya intindi ang sarili niya. Ang sabi ng Bible, masunod niya lang ang kalooban ng Ama. Yung gumawa ng mabuti, yung magligtas ng mga kaluluwa, ipangaral ang salita ng ating Panginoon, ipahayag ang salita ng Diyos, sapagkat ang pangako ng Panginoon sa mga ating mga anak, maging ilan man tawagin ng Panginoong Diyos sa atin, mga kapatid. Ito yung pangako ng Panginoon na tayo ay pagpapalain ng Diyos. At meron tayong pananampalataya na ang pangako ng Panginoon ay sampalatayanan natin, gawin natin, sumunod tayo kahit hindi natin naintindihan, nalalaman. Basta ang alam natin, kapag sumunod tayo kay Kristo, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, kailangan yung unti-unting maintindihan natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya huwag natin sabihin na mayroon kang buhay na walang hanggan. Huwag mong sasabihin yan, na ngayon pa lang may buhay kang walang hanggan. Wala, mga kapatid, hindi yan totoo. Dahil marami pang nahulog. Marami pang nabackslide. Marami nang hina at hindi nakarating dahil hindi nila pinanghawakan ang pangako ng Diyos. Kaya sabi diyan, mga kapatid, ano pang sabi ng Bible? Bago magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang magtitiis
hanggang sa wakas, may pagtitiisan ka. Ano yung mga nangyari sa atin mga kapatid? Pagtitiisan natin yon. Then kapag napagtiisan natin ito at dumating ang Panginoon doon sa alapaap at nakasama tayo doon, kasi hindi lahat makasama eh. Kapag nakasama tayo doon, ito na ang masasabi mong buhay na walang hanggan. Na may buhay kang walang hanggan. Pero habang nasa mundo kang ito, wala ka pang buhay na walang hanggan. Pero kapag nagtiis ka hanggang sa wakas at napagtagumpayan mo ang lahat ng bagay at sa pagbabalik ng Panginoon, nakasama ka. Ito na sabihin mo, buhay na walang hanggan. Meron tayong buhay na walang hanggan. So sana clear sa atin mga kapatid, yung mensahe ng ating Panginoon, don't forget the promise. Kahit ka baptized in Jesus' name, huwag mo isipin na maligtas ka. Kahit may Holy Ghost ka, huwag mo isipin maligtas ka. Dahil kung ugali mo, hindi ka tulad ng bata, nagtatanim ka ng galit sa iyong kapwa, hindi ka rin maligtas. Pero kailangan yung ugali natin maging katulad ng ugali ng bata. Hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob kanino man. Then, ano pa? Magtiis hanggang sa wakas, yun ang maliligtas. Kailangan pagtiisan natin, sumunod tayo sa Panginoon. Ano man ang mayari sa atin, sumunod tayo sa ating Panginoon. Then, pagtunog ng trumpeta. Bakit tutunog ang trumpeta? Para ang Panginoon ay babalik, sinyalis ng Diyos ay babalik. Then, pagbabalik ng Panginoon sa loob ng church, tandaan natin, pag hindi mo ginawa ang lahat nito at naiwan ka, wala kang buhay na walang hanggan. Kaya hindi mo sigurado na mayroon kang buhay na walang hanggan samantalang narito ka pa sa mundong ito. Yung siguradong buhay na walang hanggan kapag nandoon ka na sa piling ng Panginoon. Sigurado na yun. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating lahat. Salamat sa mga nanood, nakinig ng salita ng ating Panginoon. Alam kong kinapulutan ninyo ng aral ang salita ng ating Panginoon. Sa Sunday, huwag kayong mawala. 6-year church anniversary ng Jesus Christ Ministry. Kung paano pinagpala na Diyos ang sa buong 6 na taon, meron pang mga taon sa atin na lalo tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Huwag yung kalilimutan na dumalo sa Sunday, alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga ang gawain ng ating Panginoon dito sa Jesus Christ Ministry Church. Kaya salamat sa Panginoon. Sa lahat ng mga sumusubaybay, huwag ninyong kaliligtaan na manood, makinig na salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos, kailangan pa natin pag-aaralan para maintindihan natin at ma-claim natin ang mga pangako ng Panginoon. Don't forget the promise. Ano yon? Yung nakapaloob sa don't forget the promise, know the promise. Number 1. Pangalawa, believe the promise. Okay? May pananampalataya ka. Pero ang pangatlo, ang sabi diyan, claim the promise. Panghawakan mo yung promise ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos. At tayong lahat ay dumako sa ating pananalangin. At huwag niyong kaligtaan, i-likes, comments, and share sa Word of God na ito. I-share natin sa ating mga mahal sa buhay para makarating sa kanila ang mensahe ng ating Panginoon. Let's bow your head and close your eyes. Manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos. Mapagmahal na Diyos at dakilang Panginoon, nagkapasalamat kami sa mga pangako mo sa amin. At minsan ang pangako mo ay nasa isipan lang namin. Minsan ang pangako mo na unawaan namin. Pero bakit hindi namin nakiklaim dahil hindi namin naintindihan kung paano maklaim ang mga pangakong Panginoon. Parang isang tao na naghulog ng kanyang pera sa bangko. Ngayon naghulog siya doon, paano niya maklaim uli ito kung hindi niya alam ang pag-claim, pag-withdraw, kaya hindi niya makukuha. Kaya Panginoon, nagkapasalamat kami sapagkat tinuruan mo kami kung paano ma-withdraw o ma-claim ang promise mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga salita mo na nagbigay sa amin ng karunungan, kaalaman. Salamat sa iyo, Panginoon, malahat ng mga nanonood na nakinig sa kanilang mga tatahanan. Pagpalain mo sila
abutin mo sila o Diyos at patuloy pagpalain mo sila, pahiran na banal mo dugo at anumang virus ay hindi kakapit sa kanila, Panginoon. Lord, salamat at ang mensahe mo na napakinggan ng bawat isa. Silyuhan ng banal mo dugo upang hindi na maagaw ng kaaway at isa buhay at gagawin namin ang lahat ang mga pangako mo sa amin. Panginoon, i-claim namin ito na may pananampalataya. Salamat sa iyo, Panginoon, maging sa iyong ginamit. Patuloy pagpalain mo ko, maging aking pamilya, aking asawa at mga anak, maging ang buong iglesia at ang church na ito, ang Jesus Christ Ministry, ay pagpalain mo ito sa kakalagupan sa kakaluwalhati ng iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Sunday, samahan mo ulit kami sa aming pagsamba, pagpupuri at pagpasalamat sa loob ng 6 na taon na pinagpala mo ang iglesyang ito, itinayo mo ang Jesus Christ Ministry. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong lahat ng papuri, pagsamba, pasalamat. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Lahat ang magsabi, Amen. God bless you. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Huwag kalimutang i-like, share, mag-comment yan para ipag-pray natin sa ating Panginoon. God bless you. God bless you. In Jesus' name.